Hello. Sandali lang. Bago tayo magsimula sa kwento natin ngayong gabi, may ipinadala sa atin isang video. Hindi ito reenactment, hindi rin po ito scripted at lalong hindi ito gawa-gawa lang. Ito ay kuha mismo sa loob ng isang bahay sa Australia. Ayon sa sender, ilang buwan na raw silang nakakaranas ng mga kakaibang pangyayari. Mga kaluskos sa gabi, pusang pagbukas ng cabinet, at mga bagay na gumagalaw kahit walang tao. Sa una, inakala nilang normal lang, baka daw hangin, baka pagod, baka imahinasyon lang. Pero sa gabi ito, may isang bagay na nahuli ng kamera. Isang bagay na hindi dapat gumagalaw, pero gumalaw. Walang tao sa loob ng bahay, walang humawak, walang dahilan. At dito nagsimula ang tunay na bangungot. Kung mahina ang loob mo, maaari kang tumigil dito. Pero kung handa ka na, panoorin mo hanggang dulo. Hello po, Sitio Bangungot. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Loki at narito po ako magbabahagi ng kwentong katatakutan sa mga solid listeners mula sa YouTube hanggang sa mga podcast platforms. Medyo madami-dami na din ang mga story na nakalap ko mula sa mga foreign colleagues ko at mismo sa aking mga naranasan dito sa Australia. Uunahin ko na po yung aking istorya. 2 years ago, nauna na si Mrs. sa Australia bilang isang student. Makalipas ang 2 buwan mahigit, kami naman ng anak ko ang kasunod na pumunta dito. Bago kami nakarating ng anak ko dito, si Mrs. ay nakikitira muna sa bahay ng kanyang pinsan kasi nasa same area lang din ng Melbourne, yung school niya, trabaho at bahay ng pinsan niya. Sa mga nakaraang 2 buwan, habang nasa Pilipinas pa lang kami ng anak ko, si Mrs. ay busy na sa paghahanap ng bahay namin na matitirhan na malapit lang din sa pinsan niya. Hindi tulad sa Pinas na pag maghahanap ka ng bahay, madali lang. Kakausapin mo lang ang owner o caretaker tapos magkakasunduan na sa renta at okay na. Dito po, iba. Kailangan mo muna ng mga papeles, reference at iba pang paperworks para makapag-apply ng bahay na rerentahan mo. Di lang po yun, nakakadagdag pa sa hassle ay yung ibang aplikante din ng bahay na gusto mong upahan. Kumbaga parang bidding ang magaganap para makuha mo ang isang unit na for rent. Sa loob ng 9 na unit o bahay na ina-applyan ni Mrs., nakuha niya ang isang unit na nasa huling listahan niya o yung nasa least likely unit niya. Bukod kasi sa luma na masyado ang unit, naitayo ito noong 1960s pa. May second floor pa ito na isa sa mga hindi gusto ni Mrs. So ayun na nga, na-approve ang application ni Mrs. at nagtaka din si Mrs. bakit ang mura ng bahay na ito. Sumang-ayon na lang si Mrs. sa kasunduan nila ng owner kasi wala na siyang choice kasi po yung visa namin ng anak ko ay approved na and then yung alis namin from Pilipinas is by March. Since aprobado na ang application ni Mrs., technically pwede na niyang tirhan ang bahay na yun. Kaso ang sabi ng pinsan niya ay dun muna siya titira sa bahay nila kasi si Mrs. lang ang mag-isa sa bahay na yun. Saka na daw siya lumipat doon kung makarating na daw kami sa Australia. March 24, 2023, nakarating na kami ng anak ko sa Australia. Unang araw pa lang namin sa bahay, medyo may nararamdaman na akong kakaiba. Hindi naman mabigat sa pakiramdam pero yung feeling na hindi katanggap sa bahay na yun. Unang gabi naming 3, yung anak po namin ay nagising sa kalagitnaan ng gabi kasi daw may nakita siyang matandang lalaki na nakatayo sa may pintuan namin. Siya nga po pala, ang mga pintuan po dito sa mga kwarto ay simpleng doorknob lang. Di katulad sa Pinas na may mga lock ang mga doorknob. Ang mga lock lang ay yung doorknob sa pintuan sa may kusina palabas ng bahay. Yung pintuan naman namin sa may sala palabas ay sliding glass door lamang po at yung lock ay i-flick lang to open
and close. So ayun na nga, umiyak yung anak ko sa takot. Pinakalma lang namin ni Mrs. dahil sa akala namin dala lang yun ng pagod ng flight papunta sa Australia. Makalipas ang ilang mga araw, ako mismo ang nakapansin na may kaluskos sa kabilang room. Ang bahay po namin dito may 3 bedrooms, 1 banyo at 1 toilet. Akala ko po yung kaluskos ay nagmumula lang sa ibang bahay. Pero nung sunod-sunod na po hinanap ko yung pinagmulan ng kaluskos at natuntun ko po na nagmula sa kabilang kwarto namin. Wala naman pong kakaiba sa loob ng room na yon pero maririnig mo talaga na may nagkukuskus sa loob ng dingding. Hinayaan ko na lang po ang mga ingay na yon. Hanggang isang hapon, bigla na lang umiyak ang anak ko na parang takot na takot. Akala ko tuloy may nangyaring masama sa kanya sa taas at sa loob ng kwarto namin. Nung pagkaakyat ko, nakita ko siyang umiiyak sa kama sabay turo sa may pintuan. Ang sabi niya, "Tatay, there's a tall old man standing in the doorway." Pagkalingon ko naman po, wala akong nakita. Nagdasal na lang po kami ng anak ko at pinatahan ko na lang po siya. Iniwanan ko na lang yung ginagawa ko sa baba para bantayan ang anak ko. Lumipas ang ilang mga buwan, nakahanap na din ako ng trabaho sa Australia. Ipinasok ako sa misis ko sa aged care facility na pinapasukan niya. Di ko na po babanggitin ang pangalan ng facility na ito, pero sa nakakaalam, sikat po ang facility na ito and in fact ito ang top 2 known facility dito sa Australia at New Zealand. Unang sabak ko pa lang sa trabaho may kabady na po ako, isang babaeng Indian. Siya yung nag-walk-through sa akin sa kung ano ang mga dapat gawin sa araw-araw. Dumaan kami sa mga kwarto ng mga residents namin at isa-isa namin silang binati ng magandang araw. May isang room doon na nadaanan namin na di niya binati yung isang matandang lalaki na nakatalikod sa amin at nakaharap lamang sa bintana ng kwarto niya. Nagtaka yung kabady ko na Indian at tinanong ako kung sino daw ang kausap ko doon sa room. Ang sabi ko naman sa kanya, may binati akong lalaki doon sa loob ng kwarto pero hindi sumagot. Mukhang busy o mukhang malungkot, kapareho ng iba. Nagtaka at nanlaki ang mata ng kasama ko sabay pasok sa room 245. Sabi niya sa akin, "Are you crazy? There's no one inside the room." Sabi ko naman sa kanya, meron talaga akong nakita sa loob at ipinadescribe niya sa akin kung ano ang itsura ng nakita ko. Sabi ko may suot siyang hospital gown, parehong gown na ginagamit sa operating room. Sa likod ng gown, may bukas at may tali na hindi naman nakatali na maayos. Dinescribe ko din po sa kanya ang itsura ng matandang lalaki at sabi ko po sa kanya, he's slightly bald in the top of his head and long tied-up hair at the back. Pagkatapos kong i-describe sa kanya, bigla niya akong hinila palabas. Sabi niya sa akin, walang tao doon sa loob ng kwarto at ang dating nakatira doon, namatay 2 buwan na ang nakalipas. Ang tao daw na dinescribe ko ay tugma sa deskripsyon ng sinabi ko, pero hindi daw nakasuot ng hospital gown noong araw na dinala sa ospital. Ang sabi niya sa akin, malamang ang nakita ko ay isang kaluluwa. Yun ang exact words na sinabi niya sa akin. Tugon ko naman sa kanya, okay. Sabi niya, hindi ka takot sa mga multo? Sagot ko naman, sanay na ako since 8 years old. During our lunchtime, yung isang kasamahan ko nagtanong sa akin kung totoo ba daw yung sinabi sa kanya ng buddy ko. Ang sagot ko naman ay, oo. Tapos po noon sabi din ng unit coordinator namin na Chinese na namatay daw sa ospital pagkatapos ng operasyon. Kaya daw nakita ko yung matandang lalaki na naka-hospital gown. Doon na nagtaka at lalong natakot yung buddy ko na Indian sa akin. Ayaw na daw niya akong makasama sa shift dahil nakakakita daw ako
ng mga kaluluwa. Sumunod na linggo sa trabaho na ilipat ako sa ibang area dahil ayaw ng management na iisa kami ng area ng misis ko. Baka daw maglalampungan lang kami doon. Pero yung totoong dahilan ay kailangan ng isang lalaki sa lilipatan ko na area kasi yung area na yon is high care. Kumbaga, karamihan ng mga residente doon ay hindi na nakakagawa ng sarili nilang mga gawain. Pangalawang linggo ko doon, may nakita akong mga bata sa isang kwarto. Pumasok ako pagkatapos kong kumatok sabay bati sa matandang babae na tawagin na lang natin na Sheila. Sabi ko sa kanya, "Good morning, Sheila. How's your day today? I bet you're happy because your grandkids are here." Lumingon si Sheila sa akin at nagtaka. Sabi niya, "What grandkids are you talking about? I'm all alone here in my room since you came, and my family doesn't care about me anymore." Nung nasabi niya yun, dun pa lang ako nakaisip na lingunin yung dalawang bata sa tabi ng kama niya. Doon po ako nang hilakbot nang makita ko na walang mga mukha ang dalawang bata at ang balat nila ay putlang-putla pala. Para hindi matakot si Sheila, sinabi ko na lang na, "Don't worry, I'm just pretending that your family visited you. At least I saw your face smiling after I told you that your grandkids are here." Ngumiti na lang po sa akin si Sheila at nagpatuloy na po ako sa gawain ko sa kanya. Nagdaan ang ilang mga araw, nagtaka po ako bakit tinanggal na ang pangalan ni Sheila sa pintuan ng kwarto niya at nilinisan na ito ng mga housekeeping team. Nagtanong ako sa unit coordinator namin at ang sabi pa niya, pumanaw na daw bigla si Sheila noong Martes. Doon ko po naalala ang nangyari sa bahay namin. Friday ko po huling nakita si Sheila at yung time na yun po, doon ko po nakita yung dalawang bata sa paanan ng kama niya. In a week po kasi, 3 beses lang po yung pasok ko at 5 hours each day lang ang work from Wednesday to Friday lang po at 4 days po ang day off. Pagkabalik ko po, dun ko na lang po nalaman ang nangyari kay Sheila. Nung araw na pumanaw si Sheila, may nakitang matandang babae ang anak ko na dumaan sa labas ng kwarto namin at pumasok sa banyo. Sinundan ng anak ko yung nakita niyang matandang babae at nakita mismo ng anak ko na pumasok ang babae sa loob ng malaking bilog na salamin at nahulog ito sa sahig at nabasag. Tinanong ng asawa ko yung anak namin kung ano ang nangyari ba't nahulog sa sahig yung salamin na di naman abot ng anak ko sa taas ng pagkakasabit sa dingding, yung salamin. Doon ko po nalaman na yung matandang babae na nakita ng anak ko at na-describe niya sa asawa ko, ang itsura ay si Sheila. Naikwento ko ito sa mga kasamahan ko sa trabaho, sa kapwa ko Pinoy at sa ibang lahi. Di naman natin mapipilit ang iba na maniwala sa mga sinasabi natin, lalo na at hindi pa nila ito naranasan sa buong buhay nila. Pero bukod tangi itong dalawang banyaga na kasama ko kasi sila mismo, naranasan nila ang pagmumulto ng mga dating residente sa facility na kasama ko. Sa mga hindi pa po alam ang pagkatao ko, galing po ako sa pamilya ng mga Babaylan sa Zamboanga. Ay bahagi ko na po at na-mention sa nauna kong mga kwento ang abilidad ng lahi namin, lalo na sa lolo ko na ama ng mama ko. Now, balik na po tayo sa ating kwento. Yung dalawang banyagang nurse na kasama ko, si Burita, isang Vietnamese, at si Kuldeep, isang Indian, ay mga kasamahan ko na di naniniwala dati sa mga multo. Hanggang sa naranasan nila ang mga kababalaghan sa paligid ko sa tuwing kasama nila ako. Dahil po sa malakas ang aura ko, kaya kahit saan ako nagpupunta, parang namamagnet ang mga spirito o nagpaparamdam sila o di kaya nabubulabog sila pag nararamdaman nila ang aura ko. Yung sinasabi ko na dalawang nurse ay nagtataka kung bakit may mga nararamdaman sila at nakikita sa tuwing papasok ako sa trabaho. Doon din nila nakita na may dalawang bata na sunod ng sunod sa akin at tumatambay sa loob ng kwarto ng mga residente na
mamamatay. Si Burita din yung nurse na sa tuwing papasok ako sa trabaho, lagi akong tinatanong na, "Who will die today?" Kasi po, sa tuwing sinasabi ko sa kanila na nakita ko na naman yung 2 bata sa kwarto ng isang residente, namamatay ang mga ito pagkalipas lang ng ilang mga araw. Yung iba dahil sa mahina na ang katawan o tinatawag nila dito na palliative approach. Yung iba naman, biglaan lang namamatay kahit masigla pa naman. Bigla na lang aatakihin sa puso or namamatay sa bangungot. Lahat ng mga yon, pinapakitaan ng 2 bata bago sila namamatay. May isang residente din doon na pagkapasok ko sa room niya, nakita ko na kinakausap pa niya yung 2 bata. Tanong ko sa kanya, "Jean, can you see them?" At ang nagpapakilabot sa amin ng isang Pinay ko na kasama ay ang sagot niya na, "You mean these 2 lovely kids here?" Sabi ko naman, "Yes." Si Rosa naman, yung kasama ko na Pinay, natakot at ang sabi pa niya, "Kuya, totoo daw ba na may kausap si Jean? Nakikita mo din ba yung mga bata na sinasabi niya?" Sabi ko naman sa kanya na, "Oo, matagal ko nang sinasabi yan sa inyo kaso ayaw niyong maniwala sa akin." Sa nakita ko sa ekspresyon ng mukha ni Rosa ay yung natatakot at the same time nagtataka na di mo mawari kung ano yung nasa loob na nararamdaman niya. Kaya mula noon, karamihan sa kanila dun sa facility na yun ay either takot akong makasama sa work o di kaya gusto akong makasama dahil sa angkin ko na abilidad. Kahit ang misis ko po, tinatanong nila kung nasanay na daw ba siya sa akin o natatakot. Tinatawanan na lang ni misis sa mga tanong nila at sinasabi na sanay na siya sa akin at dahil din sa paranormal na mga bagay o pangyayari ay naging kami. Ngayon naman, balik po tayo sa bahay namin. Mula nung dumating na kami sa Australia, ikinabit ko na po yung CCTV na nabili ko para naman makita kami ng pamilya namin sa Pinas. At di nila kami masyadong mamimiss since ito yung first time na nawalay kami sa kanila ng napakalayo. Maraming beses na rin kaming nakaka-experience ng mga kababalaghan sa bahay na tinitirhan namin dito at may mga beses din na nahuli ng CCTV camera namin. Kadalasan ay ang pagbubukas ng hanging cabinet namin sa kusina at kusang paggalaw ng mga gamit namin sa bahay tulad ng mga laruan ng anak ko. Sa mga listeners po dyan, ito po yung short video na na-save ko successfully at luckily nakunan ng aming CCTV. Kadalasan sa mga pangyayari ay di nakunan ng camera o nasa blind spot ng CCTV namin. Ito po yung mga video ng kuha ng CCTV sa bahay kung saan makikita nyo po ang kusang paggalaw ng mga gamit. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at isusulat ko pa po yung isang kwento na talagang nagpapakilabot sa akin at sa pamilya ko at mga katrabaho ko. Magandang araw po sa lahat. Magandang araw po sa lahat. Eto na naman po si Loki na magbibigay ng kwentong hango sa experience ko dito sa Australia. Ang kwento ko pong ito ay tungkol sa isang Greek resident namin na itago na lang natin sa pangalang Mary, 73 years old mula sa Carrum Downs, Australia. Si Mary ay pinanganak sa Greece at lumipat sa Australia after ng ikalawang digmaang pandaigdig. Dito na po siya nag-aral kasama ang mga kapatid niya at lumaki with her family. Dito na rin siya nakapag-asawa at nagkaanak ng 5, 2 lalaki at 2 babae. Opo, 5 ang anak niya at yung isa, di pa matukoy ang kasarian nang nagkaroon siya ng miscarriage na dulot sa kanya ng labis na depresyon kasi yun sana yung una nilang anak na asawa niya. Napunta siya sa facility na pinapasukan ko dahil di daw kaya ng mga anak at apo niya na alagaan siya dahil sa ipinapakita niyang behavior. Nagwawala si Mary ng walang dahilan.
Bigla na lang itong sumisigaw, umiiyak at nagsasalita ng napakabilis ng mga salitang di mo maiintindihan. Akala ko nung una salitang Greek ang mga pinagsasasabi niya, pero kinumpirma ng mga anak niya na hindi po ito Greek. Si Mary ay inilagay ng facility sa level 3 ng building kung saan mga residente na may demensya na ang naroroon. Yung unit coordinator nila doon na half Pinoy at half Chinese ay nag-request na ilipat ako doon sa floor na yon from level 2 para magbantay kay Mary one-on-one. Tinawagan ako ng facility to inform me na from next duty ko dun na ako maa-assign at iba na din yung unit coordinator ko and not the same one from level 2. Nag-comply naman ako at sumang-ayon sa sinabi nila kasi sa kadahilanan na mas madaling mag-care ng may demensya kumpara sa high cares na kung saan kinakailangan ng 2 o mahigit pa na caregivers sa isang residente. Kasi nga po hirap na silang gumalaw mag-isa at ang iba naman may machine na gagamitin sa paglilipat. Kasi sa laki at bigat nila kumpara sa dementia ward na able pa at maglalakad at gagawa ng activity ng daily living ang mga residente doon. Kailangan lang nilang gabayan kasi para silang mga bata mag-isip o di kaya agresibo at nananakit ng ibang residente o caregivers. Pagdating ko po sa level 3, ibinigay agad sa akin ang assignment ko. Binasa ko yung admitting charge ni Mary. First day ko pa lang sa kanya medyo kinilabutan na ako kasi pagkapasok ko pa lang sa kwarto niya bigla itong tumigil sa kakasigaw. Lumingon at tumitig sa akin sabay ngiti ng nakakakilabot gaya ng ngiti sa mga horror films. Yung mga kasama ko na tenured caregivers sa floor na yon ay nagsipag-alisa na after nila akong hinatid sa room ni Mary. Nagpulasan silang 3, isang Chinese guy na mataba na tawagin na lang natin sa pangalang Bok Choy at 2 babae na Samoan, kasama na doon yung unit coordinator namin. Nung nasa loob na ako ng kwarto, binuksan ko yung malaking kurtina at ang Venetian blinds para at least makapasok ang liwanag mula sa labas ng bintana. Napakadilim kasi ng kwarto ni Mary dahil lahat ng mga ilaw ay nakapatay. Nung binuksan ko na yung blinds, sumigaw ulit si Mary at nagwala na naman sa kwarto niya. Tumakbo po ito at nagtago sa loob ng kanyang banyo. Sinubukan ko po siyang pakalmahin at kumalma lamang ito nung isinarado ko uli yung mga kurtina niya. Sinarado ko po uli yun nang tumunog ang pager ko at nabasa ang message ng unit coordinator namin. Ang sabi niya doon, huwag ko daw bubuksan ang kurtina dahil ayaw niya na maarawan. Pagkabasa ko po noon ay sinarado ko uli ang mga kurtina at blinds niya saka po lamang siya lumabas sa banyo at kumalma. Huminga siya sa kama niya at muling natulog. Since bored na ako masyado, kinuha ko yung pocket notebook ko at nagsimula akong mag-sketch. Tumunog uli ang pager at binasa ko yung message ng kasama ko na si Bok Choy. Tanong niya, "How are you there? Are you okay? Are you going well with Mary? If you need help, you can go outside her room and look for us, okay?" Nag-reply naman ako ng sure, no dramaso o sure, no problem sa English. Makalipas ang ilang oras, buryong na ako sa loob. Natanong ko sa sarili ko na bakit need ng one-on-one itong residente na ito, panay tulog lang ang ginagawa. Yung ibang caregivers sa labas, busy na masyado sa kakaalaga ng ibang dementia residents. Si Bok Choy nga, 5 residente ang kanya, samantala yung ibang caregivers ay tig-4 na residents. Ba't yung akin iisa lang? Dahil nababagot na ako sa loob, nakatulugan ko na lang ang pagbabantay sa residente. Nang biglang tumunog yung bed sensor niya at nag-beep, nalimpungatan ako at nakita ang residente na nakatayo sa harap ko, nakangisi ng nakakakilabot. Nagulat ako at natakot kasi iba at talagang nakakatakot yung ekspresyon ng mukha niya at nakadagdag pa sa kilabot ko yung malamig na aircon at nakasaradong mga kurtina na nagpapadilim lalo sa kwarto niya. Nung tumunog bigla ang pager ko, binuksan ko po ito at binasa ang message ng unit coordinator. Ang sabi niya, lumabas muna ako at kumain ng lunch. Chinek ko yung relo ko at nabigla na 1:00 na pala ng tanghali.
Nakatulog pala ako ng matagal kasi huling check ko sa relo ko ay 8:20 a.m. pa lang. Lumabas ako ng room ni Mary at pagkalabas ko sinalubong agad ako ng mga kasama ko sabay tanong ng how's everything there? Why is it so quiet? Did anything happen inside that you want to share with us? Do you feel any unusual things that you mostly feel? I'm wondering how did you manage to be calm inside? Nagtaka lamang po ako sa mga tanong nila kung bakit ganun. So tinanong ko uli sila. Why all of a sudden you are asking me questions like that? It seems like you are all hiding something from me. And I noticed earlier that your looks are so scared when I opened her room and you all dispersed after I went inside. Is there something that I need to know? Nanahimik lamang sila at kumain ng lunch hanggang nagsalita ang isang caregiver na Russian. Loki, have you checked her admission papers? What I mean is the other papers, the actual papers in the folder inside the cabinet near the medicine room. I bet you just read the papers in the computer. Sasagot na sana ako sa tanong niya nang biglang nag-interrupt si Andy, isang kasamahan ko na Samoan. Sabi niya, let Loki enjoy his lunch and we should welcome him in our family here. Don't worry, honey. We are a bunch of friendly people here. Ngumiti na lang ako at nagpatuloy sa pagkain habang napansin ko yung kasamahan ko na Aussie na si Robin na iba ang tingin sa akin. Kinahaponan natapos ko yung shift ko at umuwi ng bahay na hindi pagod at hindi stressed. Makalipas lang ang ilang oras, nakatanggap ako ng email at offer kung pwede pa daw ba akong magstay sa facility with the resident on a different shift. If yes daw ang sagot ko, pwede ba daw akong magstay ng 24 hours in a week with full benefits and compensation ng family at company. Nag-reply ako sa email nila at sabi ko po na under student visa pa po kami at we are allowed to work 48 hours in a week only. Aside from that, if I will accept their offer, no one will look after our son if my wife also needs to go to work. Kinabukasan, pagkapasok ko sa trabaho, ipinatawag agad ako sa office at kinausap ng family at ng unit coordinator namin kasama na din ang dalawang taga-accounting office. Sabi nila, we are all aware about your visa conditions and we will give this offer to you in a way that no one will know. What we mean is, we will still pay you as usual with the number of days according to your roster or schedule and the rest are paid on hand. On hand po yung tawag sa sahod na hindi dadaan sa accounting para di masilip ng gobyerno na sumobra ako sa oras ng trabaho na nakasaad sa visa namin. Bawal po kasi yun. Pwede namin ikapahamak at makansila ang visa namin. Ang tugon ko naman sa request nila ay, your offer is very tempting. But I am afraid that it will cause me trouble someday. Maybe you can offer it to others who are not under student visa just like me. Ang sabi naman ng unit coordinator namin, you are the only one who can do this. Matapos ang ilang beses na pagkumbinsi nila sa akin na papayag ko sila sa gusto ko. Ang agreement is ilipat na lang nila ang shift ko sa gabi instead na sa morning. Same day at same day off. Di ako pumayag sa gusto nila kasi risky yon sa part namin. Agad naman silang pumayag since wala daw ni isang carer ang nakakatiis sa gabi na bantayan siya one-on-one. Pagkatapos noon, pinauwi nila agad ako para makapagpahinga for later shift which is from 11 p.m. to 6 a.m. After noon, pinauwi nila agad ako para makapag-rest for later shift which is from 11 p.m. to 6 a.m. Doon na pala magsisimula ang lahat. Isang maling hakbang na ginawa ko at pinagsisihan ko. Unang gabi ko kay Mary, halos di ako mapalagay dahil sa bigat ng pakiramdam ko pagkapasok ko sa kwarto niya. Buong gabi siyang tumatawa at nagtatatakbo sa kwarto niya na parang 8 years old na bata. Nainis pa ako dahil tumaisa sa pads niya at binukot niya ito at pinagtatapon at ipinahid sa dingding ng kwarto niya. Nung nainis na ako, sinabihan ko siya ng, Mary, why are you doing this? It's bedtime already and you need to go to your bed to sleep. Let's call it a day and have a good restart. Tumigil si Mary at sinabi niya sa akin na, do you think monsters will come here and take me, Loki? Why do they want to take me if I am one of them?
Maybe I will visit your home and take your 5-year-old son with me. He'll die if I do that, yeah? So tell me, what will you do then, huh? Yun ang exact words na sinabi niya sa akin, at sa takot ko lumabas ako sa kwarto niya habang siya ay tumatawa na parang tawa ng isang demonyo. Pagkalabas ko, yung ibang residente ay naging balisa na rin at yung iba ay nagwawala. Tinanong ako ng isa kong kasamahan na Nepali kung ano daw ang ginawa ko sa loob, bakit ganun na lang daw ang tawa ni Mary. Narinig din namin sa labas ng kwarto ni Mary na nag-iiba ang boses niya. Naging matinis at tuminsan nagiging mababaw na parang boses ng isang kalabaw. Pagkatapos ng pangyayari yun ay di na ako bumalik sa kanyang kwarto. Sa takot ko, kahit alam ko na tulog na ang asawa at anak ko sa bahay, tinawagan ko sila at kinamusta. Sinabihan ko si Mrs. na magtabi ng Biblia sa kama at budburan ng asin ang labas ng pinto ng kwarto namin at ang kama namin, pang proteksyon kung sakaling makatulog siya. Pinaandar ko rin yung Alexa device namin sa bahay para mag-play ng mga Christian songs. Gamit din ng Alexa, kinontrol ko ang mga ilaw sa bahay at pinaandar ko lahat mula sa unang palapag hanggang sa mga kwarto at banyo, pati na rin ang hallway at labas ng bahay namin. Kinaumagahan, hinintay ko ang unit coordinator namin. Sa halip na uuwi na ako dahil hanggang 6 a.m. lang ang shift ko. Naghintay ako ng 2 oras at nung 8 a.m. na, dumating na ang unit coordinator namin na si Miss Chio, di tunay na pangalan. Pinaulanan ko siya ng mga tanong. Since Bisaya din siya tulad ko, nai-express ko ang mga tanong sa isipan ko sa kanya. Isa na doon ang whole backstory ng resident at ang admitting diagnosis nito kung bakit siya napunta sa facility namin. Di ako sinagot ng unit coordinator namin at sa halip tinawag niya si Robin at pinakiusapan na ibigay sa akin yung folder ng residente. Binuklat ko yung folder at dun ko po nalaman na ang residente pala na si Mary ay nagkaroon ng matinding depresyon dahil sa digmaan at naabuso din pala ang kanyang pagkababae nung kabataan pa niya. Dagdag pa doon yung nawalan siya ng anak dahil nakunan ito at namatayan din siya ng isa pang anak na lalaki dahil sa aksidente. Yung isang lalaki na anak niya na nakilala ko nung unang araw ko sa kanya ay adopted son lang pala nila ng asawa niya dahil kamukha daw niya yung anak nilang lalaki na nasawi sa aksidente. Doon ko rin nalaman na naging ganun na si Mary nang sumapit ang nakaraang birthday niya. Bigla daw itong nag-iba ng ugali. Naging baliw na at nagsasalita ng mag-isa at kinakain at iniinom na daw nito ang dumi niya. Nagsasalita din daw ito ng mga salita na di nila alam kung anong language. Sinubukan din nila daw itong dalhin sa mental facility para gamutin, pero nakapitong mental facility na sila all around Melbourne, pero lahat ng napuntahan nila ay dinidecline lamang sila sa kadahilan ng wala silang makitang mental problems or mental issues ni Mary. Kaya daw nila sinubukan dalhin na lang si Mary sa facility na ito dahil sa dahilan na di na nila kaya pang alagaan si Mary. May mga instances daw na nakikita nila ang kanilang ina na si Mary na nakatayo sa loob ng kwarto ng pamamahay ng isa sa mga kapatid nila na nanlilisik ang mga mata. Ito yung pagkasabi sa chart ng isa sa mga anak ni Mary na si Alexo. We saw mommy standing in Rourke's room smiling like a freak and her eyes are glowing like yellow or green. Sometimes staring at us like a hungry predator. She's not our mommy anymore. I believe that she is not from this world. Isinulat ko sa pocket notebook ko ang sinabi ng isa niyang anak para ipabasa sa asawa ko pagka-uwi ko. Nung nakauwi na ako, biglang sumama ang pakiramdam ko na para akong lalagnatin. Nagsuka ako at nahilo. Pinahiga ako ni Mrs. at pinainom ng gamot at hinilot niya ang kamay at likod ko. Ikinwento ko kay Mrs. ang mga naganap at kung bakit ko sa tinawagan hating gabi para gawin ang mga bagay na yon. Natakot si Mrs. at kitang-kita ko sa kanya ang kakaibang takot na noon ko pa lamang nakita sa loob ng 18 years naming pagsasama. Since masama ang pakiramdam ko at may makulit din kaming anak na kasama, tinawagan na Mrs. ang facility to take a leave for today to take care of me and our son. Kahit masama pa ang pakiramdam ko, pilit ko pong inaalam ang mga pangyayari sa paligid ko, lalo na sa anak namin dahil talagang natakot ako sa sinabi ni Mary tungkol sa anak ko.
Paano po niya nalaman na may anak akong lalaki na 5 taong gulang? Habang nakatugtog ng mga Christian song si Alexa, bigla na lang itong tumigil at tumawa si Alexa. Pabalik-balik yung tawa ni Alexa. Ang Alexa device po ay isang AI device ng Amazon na kung saan magbibigay ka ng mga commands para gawin ang nasasabing request mo. Nagtaka ako kung bakit biglang tumigil sa pagtugtog ng Christian song si Alexa at tumawa lang ito. Tatawa lamang si Alexa kung bibigyan mo siya ng command na Alexa, laugh. Kinilabutan kami ni Mrs. at dali-dali niyang niyakap ang anak namin at ako naman ay nagsaboy ng asin sa paligid namin. Nagdasal kami ni Mrs. nang biglang nag-ring yung cellphone ko. Tumawag yung kawork kong Pinoy na lumaki sa Australia na kasama ko sa work. Sabi niya, if I can come back in the facility as soon as possible kasi daw may nangyayari kay Mary at pangalan ko daw yung sinasambit niya. Ang tugon ko lamang sa kasama ko ay, sorry bro, I can't go back there. I'm not feeling well and there's something strange happening in our home as well. After kong sabihin yun sa kanya, nag-switch siya ng camera niya sa phone at nag-video call na siya at binidyohan niya si Mary sa kwarto niya na hubot-hubad na lumulutang ng nakatayo. Puti yung mga mata niya at may umaagos na laway sa bibig nito habang ang isang caregiver na na-assign sa kanya nung araw na yon ay nasa labas ng kwarto niya. Hawak ang dugo ang ulo niya dahil hinampas daw ito ng matigas na bagay habang yung isa naman dumudugo ang braso dahil sa kagat ni Mary. Kaya napalabas silang dalawa ng kwarto imbis na papaliguan nila si Mary na mga oras na yon. Buti na lang di daw lumabas si Mary sa pintuan at para daw itong takot lumabas. Sabi naman ni JR, bro, please come here. You're the only one who can help us. Sabi ko sa kanya, I can't help you with that. In this case, you should call a preacher, a priest, or an exorcist, and I am not one of them. Binabaan ko ng call si JR at nagpatuloy kami sa pagdarasal ng asawa ko sa bahay. 10:00 ng gabi, may tumawag ulit sa telepono ko. Sinagot ko ang tawag at nakausap si Miss Chio, ang unit coordinator namin, at ibinalita niya sa akin na si Mary daw ay pumanaw na 7:00 ng gabi. Dinala daw ito ng pamilya sa ospital para gamutin kasi di sila naniniwala sa mga sanib o anumang paranormal na bagay maliban na lang sa isa nilang anak na si Alexo. Nung nasa ospital na si Mary, tinurukan daw ito ng pampakalma dahil nagwawala daw ito sa emergency department. Makalipas ang ilang minuto, bigla daw itong tumayo, tinanggal ang restraints at tumakbo palabas ng ospital. Pilit naman itong pinigilan ng mga tao na nakakasalubong niya pero sobrang lakas daw talaga ni Mary na kayang itulak ang mga ito ng malayo sa kanya. Ang mga pintuan ng ospital kahalintulad ng mga pintuan ng mga mall na kusa itong bubukas dahan-dahan pag may lalapit sa sensor. Nagkabasag-basag ang mga glass doors ng ospital dahil binangga ni Mary ang mga ito at tumalon sa gitna ng daan. Kaya ito nasagasaan ng isang Uber. Dahil din sa pagkabigla ng driver ng Uber, tumakas pa daw ito at di man lang huminto. Dahil sa lakas ng pagkabangga kay Mary, tumilapon ang katawan nito sa kabilang bahagi ng daan kung saan naman siya nabundol ng UTE o kilala sa Pilipinas na pickup truck. Nagkalasog-lasog ang katawan ni Mary at nung dalhin ulit siya sa loob ng ospital, binawian na ito ng buhay. Nalungkot po ako sa narinig kong balita. Kung pumayag lang sana ang mga anak ni Mary na madasalan ito ng isang pastor na anak din ng isang residente sa facility na tiyempo namang nasa facility nung mga panahon na yon, ayon kay Miss Chio, di sana humantong sa ganitong pangyayari. Makalipas ang 1 linggo, bumalik na ako sa trabaho at kinausap ako ng isang Samoan ko na kasama. Hey Loki, after Mary passed away, her room was empty. And you know what? Every night, according to night staffs, they can still hear her voice laughing inside the room. Her closet doors are banging and the TV turned on by its own. We also tried to do your magical thing like spreading salt in her room because we realized that after Rosa spread salt in her door and the moment you went out and called your family to put salt everywhere in your house, Mary cannot pass right on to it. That is the time Amy and Jessica came out from her room bleeding from their injuries. And I hope she finds peace in the afterlife now.
Pagkatapos kong narinig ang mga yon, pumasok ako sa room ni Mary at nagdasal hawak ang nakasinding insenso na gawa daw sa sandalwood. Nauna na doon pumasok ang iba ko pang kasamahan kasama ang isang pastor at isa din daw na spirit quester. Makalipas ang isang buwan, umalis na ako sa facility na yon dahil andun pa rin yung takot ko at trauma sa nangyari. At naging malaking issue na rin sa facility yung mga nakikita ko na mga bata na tagasundo ng mga namamatay na residente. Kasi yung ibang caregivers na nakakaalam tungkol doon, pinagsasabi na nila sa ibang residente at mga kapamilya nito. Ang iba naman, ginagawa nilang panakot sa ibang residente na matitigas ang ulo at mga pasaway. Yung iba namang Pinoy, ginagawa nilang sugal dahil pinagpupustahan nila kung anong petsa na mamatay ang residente dahil may isang Indian na caregiver na ginagawa at ginagaya ko. Nakakakita din daw siya ng mga bata sa loob ng kwarto ng residente bago ito namamatay. Kaya po siya naging ganon kasi 2 beses siyang nakatsamba sa hula-hula niya kung kailan mamamatay ang nasabing pinapakitaan ng mga bata. Kung si Wendy, isa sa mga residente sa facility na may ESP o extrasensory perception ang tatanungin, peke daw si Supatra at nagpapanggap lang daw ito na may nakikita din siya ng mga kaluluwa para sumabay daw sa kasikatan ko at ni Adam. Isa rin sa kasamahan ko na African na tulad ko rin may kakayahan na makaramdam at minsan nakakakita din. Dito ko na lang po